inendorso siya ng Marcos. Eh, di nagkakaroon na kami ng ano, ng interes, kilalanin si Duterte. Sino ba 'tong Duterte? Sige kilalanin. Kinilala namin ngayon 'no, nanonood na kami ng mga yung mga debate na siyempre nandiyan si Duterte, tapos yung mga meeting de avance niya, tapos napansin namin, aba, parang ano siya, parang maka-Marcos 'no? Maka-Marcos siya, eh. Kasi sa sa mga ano niya, sa mga meeting de avance, pinakamagaling na presidente, Marcos. Yung kanyang biyayang dagat, napakaganda ng programa 'yan, gayahin natin 'yan. Yung kanyang Masagana 99, ayan yung panahon na hindi talaga tayo nag-import, 'yan, gayahin natin 'yan. Pinakamagaling, Marcos. Tapos may naririnig pa tayo, yung mga yung mga ano ni Marcos, yung mga proyekto ni Marcos nandiyan pa rin nagagamit. Yung mga proyekto ng ibang presidente nasaan na? Sira na agad, oo. So sabi sabi namin, "Ay maka-Marcos siya." 'Yan. Tapos may sinabi pa siya na sa kanyang campaign, 'pag ako nahalal, naging pangulo ng Pilipinas, papayagan kong mailibing si Ferdinand Marcos, 'yan. Kasi siya ay ganito, ganyan. Wow! Nabudol naman kami. Ay maganda 'to, maka-Marcos 'to, o sige iboto natin 'to. Do'n lang namin nakilala si Duterte, doon lang talaga. So meaning to say mga kaibigan, si Duterte hindi talaga kilala. Wala talaga, hindi talaga siya kilala. Si Sara hindi talaga, lalong hindi siya kilala, mga kaibigan. Davao lang sila, eh, Davao, lokal, Davao. Real talk lang tayo dito, ha, walang personalan, real talk lang. Talagang Davao lang sila, hindi talaga sila kilala. So yan na madaming mga loyalista nabudol kasi, ano 'to, maka-Marcos ito, iboto natin 'to, maka-Marcos 'to. Tapos sabay sabi pa ni Duterte, "My father is a close ally of Ferdinand Marcos. My father is, one of the cabinet of Ferdinand Marcos. Yung tatay ko ang dalawa sa tao na hindi iniwan si Ferdinand Marcos sa sandali ah, ng kanyang pagbagsak. Yung tatay ko hindi iniwan si Ferdinand Marcos." So, napapaisip naman ako 'no, pati yung mga pati yung mga loyalista, ay loyalista talaga 'to, iboto natin 'to, yun. Kaya si Duterte nanalo, kaya nanalo siya, sinuportahan siya ng loyalista at ng Marcos supporters. So, nabudol. Doon pa lang namin nakilala si Duterte kung sino siya. Real talk tayo mga kababayan, real talk tayo dito. Walang nakakakilala kay Duterte kundi taga Davao lang at yung ibang parte ng Mindanao. Yun lang, at yung ibang parte ng Visayas. At yung siyempre may mga taga Mindanao pumupunta ng Manila, oh, yun lang ang nakakilala, pero sabihin mo na buong bansa, hindi kilala ang Duterte. Samantalang yung Marcos, 1965 presidente na. 19 1949 kongresista na si Ferdinand Marcos, 1949 kongresista si Ferdinand Marcos, may Marcos na. Tapos naging senador pa, naging Senate President pa. Tapos 1965 naging pangulo ng Pilipinas. Pero yung Duterte niyo, saang kanal ba nanggaling 'yan? Hindi namin kilala 'yan. Saang kanal nanggaling si Duterte? Hindi namin kilala ang Duterte niyo, kung saang kanal siya nanggaling. Yung Sara Duterte niyo, saang imburnal ba nanggaling 'yan, yung Sara Duterte niyo? Hindi namin alam kung saang imburnal nanggaling ang Sara Duterte niyo, 'di ba? Sa totoo lang, oh.
na ano rin kami, kung hindi dahil sa kay PBBM hindi naman mananalo 'yan, 'di ba? May kwento 'yan mga kaibigan, may kwento 'yan, ikukuwento ko sa inyo. Iinom lang ako ng, Royal. Alam niyo ba na si Sara Duterte, presidente talaga ang gusto niyang takbuhin. Alam niyo ba 'yun? Nakumpirma 'yan ni Ramil Madriaga, 'di ba? Nakumpirma ni Ramil Madriaga na pinapagawa siya ni Sara Duterte ng isang grupo na magsusuporta sa kanya. Yung isip, Inday Sara is my president. Yun talaga yun. Inday Sara is my president. Hindi Inday Sara is my vice president. Hindi, hindi gano'n. My president yun. Yun kinumpirma 'no ni Ramil Madriaga na pinagawa siya ni Sara Duterte ng isang grupo para magsuporta 'no, para yun sa pangangampanya, Inday Sara is my president. Isip. So meaning to say, ang gusto palang takbuhin ni Sara Duterte ay hindi vice president, kundi president. At meaning to say mga kaibigan, yung mga sinasabi ni Sara Duterte noon na, hindi ako tatakbo, ay hindi ako tatakbo. May dahilan pala yan. At binulgar yan ni Larry Gadon. Alam naman natin si Secretary Gadon, eh, supporter din yan ng Duterte. Nung noon 'no, nung mga panahon na hindi pa nila binabalahura si PBBM. Si Larry Gadon, lately lang yan talagang kumalas, lately lang 'no. Kasi nagho-hold on pa siya sa Uniteam, kumbaga talagang naniniwala pa rin siya sa Uniteam. Lately lang siya kumalas. Pero mga kaibigan, binuking ni Larry Gadon ang totoo. At eto pala yung totoo niyan. So si Sara Duterte, presidente talaga ang gusto niyang takbuhin. Si Digong, presidente din talaga ang gusto niyang mangyari na maging maging presidente si Sara. Yung pala mga pronouncement ni Digong na, "Wag kang magpresidente Inday kasi babae ka. Ayoko maging presidente si Inday kasi babae, kawawa naman siya." Lahat pala ng sinasabi na yan ni Digong ay sa bibig lang. Kasinungalingan pala yan. Kasi mga kaibigan, ang gusto pala talaga ni Digong, si Sara Duterte ay maging presidente ng Pilipinas. So habang sinasabi pala ni Digong na huwag kang magpresidente Inday, ay kumikilos na pala, gumagalaw na pala ang Malacanang. Anong ginawa ng Malacanang noon sa panahon ni Digong? Nagpakandak ng internal survey. Ginamit yung mga kongresista sa kanilang mga distrito. Mga kongresista, may mga distrito, sa kani-kanilang mga lugar, eh. Sa kani-kanilang mga distrito, magkakandak sila ngayon ng pa-survey kung sino ang malakas for presidentiable. Kasama lahat, pati si PBBM. So yan na ngayon mga kaibigan, nagpakandak ng survey sa mga kongresista, So halimbawa sa Cavite, kung sino man yung kongresista dito, halimbawa si Kiko Barsaga, siya ngayon ng, magpapakandak siya ngayon ng survey sa distrito niya, Cavite. Titingnan kung sino yung malakas for presidentiable. Halimbawa si Pulong naman sa Davao, papakandak siya. Pero siyempre Sara Duterte na yan, Davao, eh. Sa Manila, halimbawa sinong ano dun papakandak. Kumbaga lahat ng mga kongresista inutusan mag-conduct ng survey para sa kanilang mga constituent kung sino yung malakas para maging pangulo sa 2022. Ayun 'di eto na, nag-conduct na ng mga pa-survey yung mga kongresista, 'no? Lumitaw ngayon ang resulta.
Number one, Bongbong Marcos. Nanguna si Bongbong Marcos. Pumangalawa, si Leni Robredo. Pumangatlo, si Isko Moreno. At pang-apat lang, si Sara Duterte. Ha! Yan ang reason kung bakit umurong si Sara at hindi na siya tumakbo sa pagiging presidente. Kasi si Sara, sigurista yan. Ayaw niya ng pagkabigo. Ayaw niya na tatakbo siya na hindi siya sure winner. Sigurista si Sara. Kaya ang nangyari, nung nalaman ng Malacanang, ito yung survey, nangunguna si PBBM, pangalawa si Leni, pangatlo si Isko, apat lang si Sara. So talo, pang-apat lang si Sara. Nung nalaman ngayon ng Malacanang, ay, nalaman din ni Sara. Siyempre, sinabi. Kasi nga, nag-conduct ng pa-survey, internal survey, para kay Sara to eh. Nung nalaman ni Sara, natalo. So, hindi na siya naghangad na magpresidente. Kasi ayaw niyang mag-take ng risk at mapahiya na matalo. Kasi gano'n yung tao na merong narcissistic personality, ayaw nila ng pagkatalo. Ayaw nila na nahihiya sila. Kaya ang nangyari mga kaibigan, hindi na tumakbo sa pagkapresidente si Sara. Ngayon October na, pasahan na ng COC. Nagpasa na ngayon si PBBM ng Certificate of Candidacy. Yan, nagpasa na siya. Si Sara naman, nagpasa naman ng Certificate of Candidacy bilang mayor. Yan, mayor, no? Si PBBM, October, nagpasa naman ng COC for President. So ganito na ngayon mga kaibigan, no? Ganito na. Ito ngayon mga kaibigan, wala, itong si PBBM, ang hinihimok niya si Duterte na mag-vice president. Gusto ni PBBM maging vice presidente si Duterte. Kasi Duterte supporter si PBBM eh. All the way. All the way, sinuportahan niya si Duterte. Pag may mga issue na may mga bumabato kay Duterte, andiyan si PBBM, pinagtatanggol niya si Duterte. Grabe yung yung suporta ni PBBM kay Duterte, no? Kaya iniintay ni PBBM si Duterte. Gusto niya maging vice president. In fact, inamin nga ni Duterte na pumunta si PBBM at saka si F. Elisa Marcos sa Malacanang. At hinimok daw si dating Pangulong Duterte kung pwede siyang kung pwede siyang mag-vice president. Pero ayaw nga ni Duterte, no? Kasi ang ni Duterte nun, talaga gusto niya, kung hindi si Sara Duterte, ang gusto niya si Bongo, no? Si Bongo. Or meron siyang ilalagay, no? Gusto niya nasa PDP laban lang. Ayaw niya ng may iba. Lalo na ayaw niya ng Marcos. Ayaw niya kay PBBM, no? So, eto yan ngayon mga kaibigan. Hindi, wala pa ring November na. Wala pa ring Vice President si PBBM. Ito ngayon pumasok si Amy. Oh, si Amy pumasok. Sabi niya, si Sara Duterte na lang mag-Vice President sa'yo. Pagkatapos mga kaibigan, ito pa lang si Sara Duterte ay gusto din. Kasi nga wala siyang, hindi siya sure ball. Talo siya sa pagiging presidente ayon sa mga survey. Kaya nagustuhan niya na mag-vice presidente na lang. At siya mismo nagsabi kay PBBM na, "Gawin mo akong vice presidente, tutulungan kita." So anong nangyari mga kaibigan, pinag-meet sila ngayon sa pagkakaalam ko, binyag yata ito, eh, 'no? Binyag ng, kung hindi ako nagkakamali, binyag or birthday ng anak ni Cristina Prasco. Pinag-meet sila sa Cebu.
at dun nakapag-usap. Kasama nga si ano, si dating Speaker Martin Romualdez nag-usap na ngayon. Dun ngayon nabuo yung usapan. Pero yung sabi ni Sara Duterte gusto niya munang manigurado. Oh, kita niyo guys, si Sara Duterte sigurista yan, sabi ko sa inyo, eh. Ang sabi niya, gusto niyang manigurado. Gusto niya munang makita yung number, yung numero. Ayaw daw niya kasi na tatakbo pagkatapos talo siya, dihado. So, gusto daw niya makita ang number. So, ang ginawa ngayon ni Ivy, nagpa-survey. Nagpa-survey ngayon si Amy. O, sino bang malakas na vice presidente? Nagpa-survey. Ngayon, lumabas. Number one, Sara Duterte. Pangalawa si Soto. O, so pinakita ngayon kay Sara, "O ito, number one ka, Vice President." Ayun, ginrab kaagad ni Sara. Kaya nakipag-tandem siya kay PBBM. Kasi nga mga kaibigan, alam niya kapag kay PBBM siya nakipag-tandem, talagang sure na sure ang kanyang panalo. Lalong-lalo na may number na siya, may numero na. At kaya nakipag-tandem siya kay PBBM dahil ang lakas ni PBBM. Mga kaibigan, October pa lang ang lakas na. Tinalo nga siya sa survey, si Sara. Kaya nga hindi siya nagpresidente dahil alam niya natalo siya. Kaya mga kaibigan, yung sinasabi ni Madriaga na inutusan siya ni Sara Duterte para gumawa ng isang grupo na mag para sa kampanya ng kanyang presidency. Totoo yun. Yan yung isip, "Inday Sara is my president." Kasi nga presidente talaga ang gustong takbuhin ni Sara. Pero nalaman niya doon sa internal survey na pang-apat lang siya. Ang nangunguna si Bongbong Marcos, pangalawa si Leni Robredo, pangatlo si Isko, pang-apat si Sara. Pang-apat lang si Sara. Kaya hindi siya nag-dare na tumakbo. Kasi mga kaibigan, si Sara, kung alam niya na kung alam ba ni Sara na mananalo siya sa pagka-presidente, kung number one siya, sa tingin niyo hindi tatakbo 'yan? Nakita mo naman narcissistic personality, gusto ng power, gusto ng maraming confidential funds, at gusto lagi siyang sikat. Hindi lang siya tumakbo sa pagkapangulo dahil alam niya na hindi siya mananalo, pang-apat lang siya. 'Yun ang katotohanan, the truth and nothing but the truth. Kaya nga nakakatawang isipin na pinapalabas sa survey na si PBBM daw -3, si Sara daw mataas. Alam niyo nakakaawa kayo, niloloko niyo lang ang sarili niyo. But at the back of your mind, alam na alam niyo na niloloko niyo lang ang sarili niyo. Alam niyo, 'yun yung pinakamalungkot na puwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Yung alam mo na talo ka, yung alam mo na hindi totoo, pero kailangan mong paniwalaan dahil kailangan mong mag-hold on sa kasinungalingan dahil yun lang ang paraan para ma-lift mo ang iyong spirit. Yan ang nangyayari sa inyo, mga DDS. Yun ang nangyari sa inyo mga DDS, 'no? Nakakaawa kayo, sa totoo lang. Nakakaawa kayo. Dali, inom lang ako ng aking vitamins. Tuloy pa tayo. Dali, inom lang ako ng vitamins. Nakakaawa kayo mga DDS, 'no? Grabe, as in nakakaawa kayo. Alam niyo ang katotohanan, pero kailangan niyong
paniwalaan ang kasinungalingan. Ah, kaya sa puso ninyo alam niyo kung ano ang totoo, pero kailangan niyo pa ring paniwalaan ang kasinungalingan, 'no? Tuloy tayo. May magana pa akong magpaiyak ng mga DDS, 'no? So, tuloy tayo. So, ngayon mga kaibigan, eto na, 'yan. Mga kaibigan 'no, so ayan na, kaya nakakatawang isipin na kailangan nilang kailangan nilang dayain ang kanilang sarili at paniwalain sa kasinungalingan para lang ma-push yung kanilang spirit dahil sobrang down na talaga si Sarah. Tingnan niyo mga kaibigan, hindi niyo ba nahalata every time na may lumalabas na mga pasabog patungkol kay Sara Duterte, may lumalabas din na survey. Kailangan siyang tulungan ng China. Kailangan maglabas ng China ng pera para yung kanilang Manchurian candidate ay makasurvive sa 2028. Kasi kailangan nila ng kandidato para maisulong nila yung kanilang pananakop sa West Philippine Sea. Para maisulong nila yung kanilang gusto na maging probinsya tayo ng China. 'Di ba? Yun yun mga kaibigan. Sabi ng kamote, Ghost Flood Control Project naman daw. O sige, Ghost Flood Control Project. Yan ang anuhin natin. So ito mga kaibigan, Ghost Flood Control Project. Lumalabas ngayon guys, no, na halos lahat ng mga ghost flood control projects na nakikita ngayon ay nagmula sa nakaraang administrasyon. Paano ba naman mga kaibigan? Merong 13,600 plus na ghost flood control projects sa nakaraang administrasyon. Meaning to say mga kaibigan, lahat ng ginawang flood control noong nakaraang administrasyon, lahat ay ghost. Kung kung hindi man ghost, substandard. At yung iba, sira na. Marami sira na. So nakita ngayon mga kaibigan, 'no, nakita ngayon na ang dami ginawa sa 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, talagang puro ghost at puro substandard. So alam niyo ba mga kaibigan na itong kasama rin pala 'no sa files ni dating Yuse Cabral, itong 1.6 billion na mga proyekto 'no, na ni-request ni Sara Duterte sa kanyang lugar 'no, sa Davao City. Biruin mo mga kaibigan, mayor pa lang noon si Sara Duterte ay nakapag-request na siya ng 1.6 billion na ang sabi nila, eto daw ay paglabag sa batas. Bilang isang mayor hindi hindi ka puwedeng mag-request ng gano'n. Ano 'yan, re-request ka bibigay sa'yo. Ano 'yan? Kung ganyan yung kalakaran ba di lahat ng mayor dapat mag-request na rin. Mga kaibigan, ang ginawa ni Sara Duterte ay isang paglabag sa batas, 'no, paglabag po sa batas ang ginawa ni Sara Duterte na nag-request siya ng proyekto at ito po ay nagkakahalaga ng 1.6 billion. So nakita po 'yan guys at dapat 'yan imbestigahan nung mayor siya ng Davao City.
'no? So, dapat imbestigahan 'yan mga kaibigan, hindi 'yan dapat na na binabalewala lang. Nasaan? Saan napunta ang 1.6 billion na 'yan? Tingnan natin kung napunta ba talaga 'yan sa mga road projects. Tingnan natin, 'no? Kaya 'yan mga kaibigan 'no, ito pong si Sara Duterte ay sobrang dami ng kanyang dapat na sagutin. Kaya ngayon na pagpasok ng 2026 napakarami talaga niyang dapat sagutin sa mamamayang Pilipino, 'di ba? So, mga kaibigan, ito naman si Pulong Duterte confirm ang kanyang 51.8 billion, confirm. Kinumpirma ni Yusek, Cabral ang 51.8 billion ni Pulong Duterte. Actually mga kaibigan, 2 beses ito kinumpirma 'no, ni Yusek. Una noong 2022, 2022, at 2023 pagpasok ng BBM administration. Nung nagreklamo si Pulong na binawasan daw yung kanyang pondo, 'yan, doon pa lang mga kaibigan kinumpirma na ni Yusek Cabral. May video 'yan, may video. Pagkatapos mga kaibigan, lately lang sa Kongreso kinumpirma ulit ni Yusek Cabral yung 51.8 billion na nilagay daw sa flood control. Ang sinabi nga ni na Tito Soto, hindi daw po puwedeng mangyari 'yun. Malulunod daw yung wala daw paglalagyan ang 51.8 billion sa iisang distrito lang. Malulunod daw yung first district ni Pulong. Hindi daw imposible daw na mangyari na magkakasya ang 51.8 billion sa isang distrito. Napakalaki daw nun. So, meaning to say mga kaibigan, saan napunta yung 51 billion? Eto mga kaibigan, ang daming pangungurakot na ginawa ng mga Duterte. Super dami ng pangungurakot na ginawa nila. Kaya nga katangahan na lang para mag-hold on kayo 'no, sa pagfo-follow sa mga Duterte. Kaya ngayon ang dami na ng mga DDS ang talaga namang ayaw na sa mga Duterte. Kita mo si Tio Moreno na isang DDS. Sabi niya hindi daw siya DDS. Just lately dininay niya, hindi daw siya DDS. Never daw siyang naging DDS. Si Tio Moreno na propagandist ni Sara Duterte, nagsabi hindi daw siya DDS. Ikinahihiya na yung pagiging Duterte, yung DDS brand